Magandang araw po, Gino. Bitawan ninyo ako. Isa lang akong delivery rider. Ito ang aking anak na babae. Ang pangalan niya ay Tang Awit. Nagkaroon siya ng aksidente 3 taon na ang nakalipas. At ngayon nasa coma na siya. Pinahanap namin ang buong baybaying lungsod. Sa lahat ng residente, ang kanilang kapalaran sa petsa ng kapanganakan. Ikaw lang, ang magkatugma ang inyong kapalaran sa aking anak. Ako, Mali ang napuntahan ninyo. 10 milyon? Pakasalan mo ang aking anak at iyong 10 milyon ay mapapasayo. Pakasalan siya? Kapag siya ay nagising balang araw, dagdag na 10 milyon pa ang ibibigay namin. Gino, Ito ang aming Tang Sertipiko ng Awit. kasal, tanggapan ng sibil ng baybaying lungsod. At ang sertipiko ng kasal ng bagong nobyo. Ito ang 10 milyon. Alagaan mong mabuti ang aking anak. Ang aming angka ng Tang, hindi ka pababayaan. Si Tang Awit, mas maganda pa sa larawan. anak, ngayon ay ikakasal ka na. Nasira na ang sumpa ng iyong kapalaran. Ngayon, ang iyong tunay na katauhan ay nabalik na. Mula ngayon, lahat ng kapangyarihan ay mapapasayo. Wala nang sakunaang makakaapekto sa iyo. Ang iyong guro ay mapapanatag na. Ang espada ng mangkukulam, ang selyo ng mangkukulam, at ang kasuotan ng mangkukulam ay ipinagkatiwala ko na sa iyo. Sa hinaharap, ikaw na ang tunay na mangkukulam. Diyos ng mga dragon, gintong dragon. May gintong dragon sa langit. Ang mangkukulam. Nagising na ang mangkukulam. Ipaalam agad sa lahat ng pamilya ng mandirigma sa direksyon ng Jiangbei. Hanapin ang mangkukulam. Opo. Mangkukulam, kailangan kitang hanapin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa aming lahi ng mga dragon. Ako nga talaga ang mangkukulam, guro. Buti na lang hindi ito panaginip. Totoo ang 10 milyon, maganda mansyon. 10 milyon. Ang ganda nga talaga niya. Bastos! Aray. Sino ka? Nagkakamali ka. Ako. Gising ka na. Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Iyon, huwag kang magkamali. Ako si Chintime. Pinadala ako ng mga magulang mo para pakasalan ka. Ako at ikaw magpakasal? Bakit hindi ka naniniwala? Kalokohan. Saan ka pupunta? Hindi. Pumayag na ang mga magulang mo sa akin para pagalingin ka. Bibigyan nila ako ng 10 milyon. Kapag gumising ka, dagdag na 10 milyon pa. 20 milyon? Nababaliw ka na ba? Dapat tayong maging tapat. Gumising ako dahil iniligtas ako ng doktor. Anong kinalaman mo doon? Uy, Dito ka lang, huwag kang lalabas. Ha? Baka magsisi ka. Hindi mo lang ibibigay ang 10 milyon? Pati ang nasa bulsa kong 10 milyon, kukunin mo pa. Kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis. Nanay, tatay? anak, gising ka na. Naku, anak ko. Natakot ako ng husto. Buti na lang at gising ka na. Mabuti at gising ka na. Yung binata, talagang swerte niya. Mabuti, gising ka na. Ngayong gising ka na, pwede ka nang pakasal kay sikat matanda. Ayaw kong magpakasal. Ang angkan ng tiyo ang pinakamayaman sa baybaying lungsod. Kapag naging sandigan natin ang angka ng tiyo, ang Tang conglomerate natin ay tiyak na lalago ng husto. 60 taon na siya. Paano ako magpapakasal sa kanya? Mas matanda, mas maalaga. Kung gusto mo, ikaw na ang magpakasal. Ayaw ko. Anak, ano ba ang sinasabi mo? Halika rito. Ikaw, hiwalayan mo agad ang anak ko. Sige. Bigyan mo muna ako ng 10 milyon. Hinding-hindi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pumayag na ang mga magulang mo, di ba? Ayaw kong maghiwalay. Anak, dilat na dilat ang mata mo at tingnan mong mabuti.
Ito ay isang hamak na delivery rider na walang kwenta. Ang pangit-pangit pa ng itsura. Kailangang maghiwalay kayo. Tatay, ako ang anak mo. Pag sinabi mong magpakasal ako, magpapakasal ako. Pag sinabi mong maghiwalay, maghihiwalay na lang. Eh di hiwalayan na lang. Tumahimik ka. Tingnan mo ako ng mabuti. Ano bang kulang sa akin para sa'yo? Bagay na bagay tayo. Hindi talaga pwede. Dapat kang pakasal kay sikat matanda. Palaging mapang-api ang angkan ng tiyo. Kung malalaman nilang nagising ka na at napangasawa mo ang iba, ang angkan ng tiyo ay talagang hindi magpapatawad sa atin. Pagdating ng panahong iyon, malaking problema ang sasapitin ng angkan nating tang. Itong angka ng TUC Kon, ganun ba siya kalakas? Isang salita lang niya, kayang magpasiya kung mabubuhay ka o mamamatay. Sino? Kayang magpasiya ng buhay at kamatayan? Ang hari ng impyerno? Siya ang hari ng impyerno. Kung hari ng impyerno siya, ako naman si Sun Wukong. Ate, nagising ka na. Ang gwapo, saan ka galing? Nagsasanay ako. Tatay, nanay, malapit na akong maabot ang internal breath realm. Pagdating ng panahong iyon, basta't makapasok ako sa sinaunang martial arts na angkan ng dragon, ang angkan ng Tiyu ay hindi na magiging problema. Maabot ang internal breath realm? Hindi ganun kadali yan. Alam kong nag-aalala ka sa ate mo pero ang angkan nating tang ay nasa ganitong kalagayan na ngayon. Wala na tayong ibang paraan. Ate, hindi ako sang-ayon na pakasal ka sa angkan ng Tiyu, pero bakit ito pa ang napili mo? Walang itsura, walang pera, at walang alam na kahit ano. Anak, itong hamak na delivery rider na ito, palayasin mo. Lumabas ka. Kung muling makapasok ka sa bahay namin sa bawat pagkikita natin, sasampalin kita. Alis, alis. Lumabas ka. Lumabas ka. Seven-star sword, sky overturning seal. Purple robe ng mangkukulam. Hindi kaya ikaw ay ang mangkukulam? Tama, si Chin Time ang mangkukulam. Kagabi, sa pamamagitan ng kanyang malalim na kapangyarihan, ako'y kanyang ginising. Ang dakilang mangkukulam, ang tagapagpigil sa lahat ng makapangyarihang angkan. Ito ang lakas ng loob natin para makipag-usap sa angkan ng Tiyu. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Kailan pa ako naging mangkukulam? Mamaya padadalhan kita ng 10 milyon. Makipagtulungan ka lang sa akin sa pag-arte. Tama na. Una, gusto ko lang makitungo sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Pero hindi ko inasahan na layo ang kapalit. Tumulong ka lang sa ate mo sa pag-arte. Kapag nagtagumpay 10 milyon sa'yo. Hindi na ako magpapanggap. Magpapakilala na ako. Ako ang bagong henerasyon ng... Mangkukulam. Katawa-tawa, sa ilang pekeng kasangkapan lang, mangkukulam ka na? Hoy, anong klasing tao ang mangkukulam? Ikaw, karapat dapat ka ba? Ang pagiging delivery rider ay panlabas na anyo lang ni Chin Time. Siya talaga ang mangkukulam. Nababaliw ka na ba? Isang delivery rider lang siya. Paano siya magiging mangkukulam? Malamang, ni hindi niya alam kung ano ang martial arts. Kung talagang hindi kayo naniniwala, ipaglaban siya ni Tang Gwapo para malaman. Acting lang ang sinabi mo. Bakit may labanan na? Huwag kang mag-alala. Makipagtulungan ka lang kay Tang Gwapo sa pag-arte. Hoy, kung kaya mo lang ng 3 round, paniniwalaan kita. Itsuki, halika na. Ako. Ang tunay na mangkukulam. Halika. Naku ate, niloko mo ako. Seryoso pala tong hayop na to. Anak-anak. Ang galing mo, Tol. Ang galing ng pag-arte mo. Ayos ka lang ba? Ito, wala yan. Hindi naman masakit. Artista ba talaga ang bayaw na ito dati? Ang husay umarte. Walang hiya ka. Bakit ang lakas ng pinaghampas mo? Tay, Nay. Si Chin Tay may isang mangkukulam talaga. At sa kakasal na kami, kayo huwag na kayong makialam sa aming buhay. Pero hindi naman dapat ganun kalakas ang hampas mo. Tingnan mo, ang laki ng tama sa kapatid mo. Huwag kayong mag-alala. Ang munting sugat ni Tang Gwapo, walang mangyayaring masama. Si Chin Taim, bukod sa kanyang walang katulad na kakayahan sa martial arts, ang husay niya sa medisina, kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Bienan. Huwag kang mag-alala. Bilang isang mangkukulam, ang aking kakayahan sa medisina, sa lahat ng aspeto, ay napakagaling din. Bayaw, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Pakai. Ako,
Bayaw, ang ginawa mo sa akin kanina, bilang isang mangkukulam, hindi ko yan madaling ipagpapaumanhin. Chin time. Mabuting manugang, bilisan mo na. Si Gwapo halos hindi na makahinga. Oo nga, oh. Huwag kang mag-alala. Anak, ano ang pakiramdam mo? Tay, na breakthrough ko. Na-breakthrough ni Gwapo, na-breakthrough na. Kuya, Hindi, chin time. Hindi. Mangkukulam. Kanina, masyadong matalas ang dila ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Mula ngayon, kung saan mo ako ipapunta, doon ako pupunta. Kung aso ang utos mong awayin, hindi ako hahabol ng manok. Ano sa tingin mo? Tumayo ka, walang anuman. Tay, Ang siyamambayaw ko ay sanay na mangkukulam. aray. Mabuti. Tagumpay. Ang pag-ahon ng angka ng tang ay sigurado na. Ang maliit na angka ng tiyo, hindi nila mapipigilan. Tayo, ang angka ng tang ay aangat. Ang angka ng tang ay aangat. Sikat Tiyo. Maglalakas loob kang sumuway sa kasunduang pang pag-aasawa ng aming angkan ng Tiyo? Lumaki na ang mga bayag ng angkan ninyong tang. Malit na angkan ng tiyo. Akala nyo ba talaga na ang mga tulad ninyong mga aso't pusa ay may karapatang magwala sa angkan naming tang? Tang Magiting, napagkasunduang ipapakasal si Tang Awit sa tatay ko bilang furnace. Ngayon, ipinakasal mo sa isang dayuhan para lang hamakin ang angkan naming Tiyo? Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Gago ka. Hindi ba tinuruan ka ng tatay mong magkaroon ng paggalang sa nakatatanda? Hihingi ka pa ng paliwanag? Ikaw, Karapat dapat ka ba? Gusto mo bang mamatay? Batang walang alam. Anong ginagawa mo? Iba na ngayon kaysa dati. Ang angka ng tang kahapon ay hindi na ang angka ng tang ngayon. Ang ako ngayon ay hindi na rin ang ako kahapon. Ano ba yung kalokohang sinasabi mo? Isang sirang espada lang ang dala mo para lokohin ako? Bata ka bilang miyembro ng isang sinaunang pamilyang mandirigma, hindi mo pa rin kilala ang espadang ito? Sasabihin ko na sa'yo ng diretso, Anong gagawin natin? Anong gagawin? ang may-ari ng espadang ito ay hindi kayang pagtanggol ng angkan ng tiyo. Oh! Ano? May pinanghahawakan ka na? Ha? Sino? Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na maging ganyan kaastig sa teritoryo ng angkan ng Tiyo. Sa totoo lang, wala kang karapatang makita. Pero dahil nagtanong ka ng walang hiya, magiging mabait ako at papakitaan kita. Wala na. Magpakita ka na, manugang ko. Wala na. Kumusta? Ikaw pala? Ikaw pala yung lalaking nang luloko sa asawa ng tatay ko. Ha? Hoy, matandang tang, niloloko mo ba ako? Malaya ang anak kong babae na pakasalan kung sino ang gusto niya. Ang tulad ng tatay mong kalahati ng katawan ay nakabaon na sa lupa ay hindi karapat dapat magsuklay pa ng sapatos. nang manugang ko, hindi karapat dapat tama. Hindi ganon ang ibig sabihin ng tatay at kapatid ko. Tama. Ang ibig kong sabihin ay sabihin sa'yo, ikaw, ang tatay mo at ang buong angka ng tiyo ay basura lang sa paningin ng angka ng tang. Tama, basura kayong lahat. Wala na. Sige. Mang-insulto ka sa angkan ng Tiyo. Kahit ang Diyos mismo ay hindi kayo maililigtas. Sabi ko yan. Mandirigmang may panloob na hininga. Huli na ang lahat para malaman mo. Maghanda kayong lahat na mamatay. Ikaw lang. Hindi pa kailangan ng manugang ko na kumilos. Mandirigmang may panloob na hininga. Sabi ko sa inyong angka ng tang, bakit ang yayabang ninyo? Yun pala, may nakapag-master na ng panloob na hininga. Ano, di na kaya? Di ko pa nga ginagamit ang buong lakas ko. Dahil na lang sa bayaw ko, hinayaan ko na kayo.
Kung magmamalaki ka pa, kapag siya na ang kumilos, wala nang pagkakataong tumayo ka pa. Sige. Kung kayong angkan ng tang ang may gusto mamatay, huwag nyo na akong sisihin. Aming ninuno, ipagkaloob ninyo ang banal na sandata, ang pamalo ng bihag na dragon, upang tulungan akong puksain ang kalaban. Inimbo kanya ang sagradong sandata ng kanilang angkan. Sabi-sabi, bawat tagapagmana ng angkan ng TU ay may karapatang tawagin iyon. Kapag lumabas na ang sagradong sandata, kayang puksain ang lahat ng kalaban, kahit mas malakas pa. Angkan ng tang. Maghanda kayong lahat na mamatay. Huli na, umalis na tayo. Anak, anong kinakatakot mo? Huwag mong kalimutan kung sino ang asawa ng anak ko. Sino ba siya, Mom? Di ko ba alam? Kung alam ko lang, hindi ko siya papayagang magpanggap na mangkukulam. Tama. Itong tangang to, anong ikakatakot? Tanungin kita. Ikaw ba, nasapok ka ba niya o ano? Magpapakasal sa isang walang kwentang lalaki para lang hamakin ang angkan ng TU? Ang angkan ng tang, handa na kayong mamatay. Kung may utak kayo, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tapos lahat ng ari-arian ng angkan ng tang, ikuha ninyo at ibigay sa akin. Anong ginagawa mo? Humihingi ng tawad? Magluluhod? Humingi ng pera? Aray, nangahas pa kayong manapak parang naghahanap ng gulo. Ito ang sagradong sandata ng aming angkan ng TU, ang pamalo ng bihag na dragon. Ang pamalong ito, noong pumatay ang aming ninuno ng dragon, gawa ito sa buto nito, hindi nasisira kailanman. Ngayon, tapos na kayo angkan ng tang. Bilis, umalis na tayo. Huli na. Tatakas, anong silbi ng takot nyo ngayon? Isang hamak na angkan ng tang, ang lakas ng loob ninyong paulit-ulit na hamakin ang angkan ng TU. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Bayaw, sapakin mo. Aray! Isang kahoy na pamalo lang ito. Ano ba ang silbi nito? Paano ito nangyari? Ang pamalo ng bihag na dragon na ito ay sagradong sandata ng angkan ng TU. Kahit na isang Grandmaster ang sumubok na sirain ito ng buong lakas, hindi pa rin ito masisira kahit katiting. Chin time, ang galing mo. Yun ang kakayahan ng isang mangkukulam. Anong kakayahan ang kailangan para sa isang kahoy na pamalo? Ang maganda lang dito, tuyong-tuyo ito. Noong nasa bundok pa ako, madalas akong magsunog. Magandang panggatong ito, mabilis masunog. Ang mahalaga, matagal itong magliyab. Paano ito nangyari? Chin time, tunay ka bang isang mangkukulam ng martial arts? Gaano kalakas ang iyong kapangyarihan? Hindi. Isang kahoy na pamalo lang ito. Ano ang kinalaman nito sa kapangyarihan? Ito, Kahit sino, kaya mo rin yan. Isang kahoy na pamalo lang ito. Babayaran ko na lang. Ang sagradong sandata ng angkan ng TU. Ngayong araw na ito nasira sa aking mga kamay. Ako ang magiging malaking kasalanan ng angkan ng TU. Chin time, hindi mahalaga kung ininsulto ninyo ako si Sikat TU, ngunit ginamit ninyo ang masamang paraan upang sirain ang sagradong sandata ng aking angkan, ang angkan ng TU. Ngayon, ang angkan ng TU ay talagang wawasakin ang inyong angkan ng tang. Pweh. Hindi mo nga ako kayang talunin, matigas pa rin ang mukha mo. Maniwala ka, ngayong araw na ito, hindi kita papayagang umalis sa angkan ng tang. Tanggwapo kapag may awa, ipakita mo. Tingnan mo ang bata, ang sakit sa puso. Dahil lang sa isang sirang patpat na kahoy, umiyak ng ganyan. Paano ka makakatulog sa gabi? Hoy, ikaw! Sa wakas, alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng hindi dapat hinahamak ang isang malakas. Ikaw, hindi ka karapat dapat magsuklay ng sapatos ng manugang ko. Mga hayop kayo. Sikat Tio, kung magsasalita ka pa ng walang galang, talagang mapipilitan kang humiga dito ngayon.
Ang sama ninyong lahat. Ang mundo ay umiikot. Sasabihin ko sa inyo, hindi ito ang katapusan. Ako ang iyong bayaw. Anong antas na ba talaga ng kapangyarihan mo ito? Binali mo ng kamay ang isang banal na sandata. Nakakatakot naman ito. Bilang isang mangkukulam, paano mo magagamit ang mga antas ng kapangyarihan para ilarawan ako? Ang tinatawag na sa dulo ng landas ng immortalidad, sino ang tuktok? Kapag nakita si Chintime, ang daan ay nawawala. Sa dulo ng landas ng immortalidad, sino ang tuktok? Kapag nakita ang aking manugang, ang daan ay nawawala. Hahaha. Manugang ang tapang at galing mo. Mabuting manugang. Pansamantalang nalutas ang thesis, pero peking mangkukulam pa rin si Chintime. Ano ang gagawin natin sa susunod? Ang aking babaeng asawa ay hindi isang gulay. At buwan-buwan, ang dami kong allowance, hindi ako niloko ng matanda. Talagang ang buhay ko pagkatapos magpakasal ay sumisibad na. Magpakabait. Kailangang magpakabait. Bienan. Pwede bang mamili ng sasakyan sa garahe natin? Para umuwi, kumuha ng gamit at tumira dito. Siyempre, napakadali lang yan. Sa loob ng garahe natin, mga Lamborghini, Kulinan, lahat ng mamahaling sasakyan, mamili ka lang. Hoy, manugang, papahatid kita ng driver. Ano sa tingin mo? Wag na. Kaya ko namang mag-isa. Haha, kaya niyang mag-isa. Hoy! Oh, ako na munang aalis ha. Hoy. Hoy, ikaw maaga kang umuwi. Ngayon, ipinahahayag ko ng opisyal. Ang unang tungkol sa mangkukulam na naging manugang ng aming angka ng tang na detalyadong seminar sa mga bagay na dapat bigyang pansin. Magsisimula na. Ngayon din? Gago. Sabi mo, ang angka ng tang ay may mangkukulam na sandigan? Hindi mo man lang naibalik sa akin ang furnace vessel na gusto ko. Ikaw, sinira mo pa ang sagradong sandata ng aming angkan ng tiyo. Tay, hindi talaga kasalanan ko yon. Kakaiba talaga yung lalaking yon. Bigla-bigla na lang niyang binali ang sagradong sandata natin. Tangina! Akala mo bata ako? Kahit na ang tunay na mangkukulam ay hindi kayang basta-basta lang baliin ang aking pamalo ng bihag na dragon. Ikaw, naghahanap ka lang ng dahilan para sa iyong kawalan ng kakayahan. Tay, totoo yon. Hindi kita niloloko. Tingnan mo. Tango mo, naloko ka, di mo ba alam? Sa loob ng pamalo ng bihag na dragon na ito, nawala na ang spirit energy. Ang pamalo ng bihag na dragon na walang spirit energy ay isang walang kwentang palo ng kahoy na lang. Hay nako. Ibig sabihin, si Chintime ay peking mangkukulam? Siyempre naman. Anong uri ng tao ang isang mangkukulam? Paano siya magpapakababa ng sarili para lang maging isang lalaking pumasok sa pamilya ng babae para magdala ng swerte? Mabuti naman kung hindi. Kapag na-offend natin ang mangkukulam, ang angkan ng TU ay mawawasak sa isang iklap. Tatay, bakit ako hinampas mo ulit? Tumahimik ka. Mabait pa nga ako sa paghampas sa'yo. Ikaw ang tagapagmana ng isang marangal na angkan ng sinaunang martial arts. Paano ka napaglaruan ng isang maliit na angkan ng tang? Wala ka bang hiya sa pag-uwi mo? Kung gayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang mga shell holder ng tang na kakalaban ko lang at ang mga martial arts inheritor na hawak ko. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Gamitin mo ang anumang paraan, pero dapat mong lubusang wasakin ang tang group. Pagdating ng panahon, gugustuhin ng babaeng si Tang Awit na maging furnace para sa akin. Tatay, ikaw pa rin ang matalino? May backup plan ka na pala. Kamakailan, nasa tabi ako ni Dragon Maganda. Basta't matulungan ko si Dragon Maganda na mahanap ang mangkukulam na naglilibot sa labas, ang angkan ng Q ay makakatanggap ng suporta mula sa angkan ng Dragon. Dagdag pa ang furnace na gusto ko. Sa panahong iyon, ang angkan ng Q ay tatayo sa rurok ng tagumpay at malapit na iyong mangyari. Tatay, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ka mabibigo ng iyong anak. Ang babaeng gusto mo at ang protective artifact ng aming angkan ng TU ay siguradong mababawi ko.
Bilang pinuno ng angkan ng Tang, kahit wala akong talento sa negosyo, hindi rin ako magaling sa martial arts, pero mayroon akong matalas na mata. Sa gitna ng libu-libong tao, natuklasan ko si Chin Time, ang isang napakahalagang tao, at naging manugang siya ng aming angkan ng Tang. Mabuti. Sige. Ano ang susunod? Anyayahan natin ang inyong ina na magsalita ng ilang salita. Palakpakan. Narinig ko na si Chin Taim ay walang ama't ina mula pagkabata, malungkot at nag-iisa. Bilang kanyang biyenan dito, nais kong ipahayag ng seryoso, mula ngayon, ako ang magiging tunay na ina ni Chin Taim. Kaya sa sandaling ito, isang bagay lang ang nais kong ipahayag, iyon ay ang direksyong ituturo ng aking bayaw ang magiging hangarin ng aking buong buhay. Mabuti. Nanay, tatay, nagiging baliw na ba kayo? Hoy anak, ang maalamat na mangkukulam ay naging manugang ng aming angkan ng Tang. Ito ang dakilang pagkakataon na ibinigay ng panahon sa aming angkan ng Tang. Sa totoo lang, Ay naku mahal. Bilang asawa ng mangkukulam, alam din naming magulang na may pressure ka, pero huwag kang mag-alala. Ang iyong ama ay nakahanda na ng lahat para sa iyo. Ngayong pagkakataon, malaking lugi ang nakuha ng angkan ng Tiyo sa atin. Tiyak na hindi sila titigil dito. Kaya nakipag-usap na ako sa Board of Directors. At espesyal na hinirang si Chin Time bilang Senior Director ng Tang Group. Sa hinaharap, sasabay siya sa iyo papasok at pauwi sa trabaho. maraming negosyo ang Tang Group kahit na siya ay tunay na mangkukulam. Medyo padaskol-daskol naman ito, di ba? Ay nako anak, kumpara dito, may mas mahalaga ka pang dapat gawin. Ano yon? Iyon ay ang usapin tungkol sa susunod na tagapagmana ng Tang Group. Iyan ang iyong pangunahing prioridad ngayon. Sa madaling salita, kailangan mong magkaroon ng mga anak ng mabilis, maaga at marami. 1, 2, hindi masyadong kaunti. 3, 4, hindi masyadong marami. 5, 6, mas maganda pa. Eh ako? Hindi importante. Magandang araw po, binata. Kumusta po kayong lahat? Binata, ito po ang Global Limited Edition na relo mula sa aming dalaga. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong piso. Binata. Ito naman po ay bilang pagpapakita ng paggalang at paghanga ng aming binata sa inyo. 3 Bugatti Veyron supercar na ipinabili niya ng magdamag para sa inyo. Binata, Ito naman po ang 2 mansyon sa gitna ng lungsod mula sa may bahay. nagkakahalaga ito ng 50 milyong piso. Binata, sinabi po ng amo, dahil ikaw na ang manugang ng angkan ng Tang, nararapat lamang na magkaroon ka ng bahagi sa negosyo ng pamilya. Ito po ang kontrata para sa paglilipat ng 20% na shares ng Tang Group. Ang market value nito ay 20 bilyong piso. Grabe naman po ito, sobrang bait ninyo. Ay, walang anuman. Magkakapamilya na tayo. Paano naging sobrang bait yon? Ay, ito lang naman ang nararapat. Nararapat lang. Itay, ito po. Anak, masasanay ka rin. Ay, nagugutom ka na yata? Ihain na ang pagkain. Ihain na. Ay, Halika, kumain ka pa. Ito po. Mabuti po sa inyo ang kutsay. Itay, inay. Bakit po kayo hindi kumakain? Ay, matatanda na kami. Wala nang saysay sa amin yan. Ikaw, bata ka pa. Ikaw ang dapat kumain ito. Ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Oo nga. Sandali lang po. Inay, nasaan na po si Tang Awit? Ay, Kain ka na lang. Pagkatapos mong kumain ay malalaman mo na. Inay, bakit kakaiba ang lasa ng gatas na ito? Ay anak, nilagyan ko ng kaunting pampaganda. Ay, kain. Kumain ka pa. halika, manugang. Tara, uminom tayo. Itay, hindi po ako umiinom ng alak. Ay, kailangan mong inumin to. Ito ay ginseng mula sa bundok na 500 taon na ang tanda. Halo-halong mga halamang gamot. Itong isang basong ito, sa labas, aabot yan ng libu-libong piso. Oh, Manugang, ano ang pakiramdam mo?
pakiramdam ko po. Medyo mainit. Mainit. Tama yan, mainit nga. Hindi, wait. Mali ang napuntahan ko. Tumigil ka. Nakalimutan mo na, kasal na tayo. Asawa kita si Chintay. Bakit ka tumatakbo? Hindi tumatakbo. Wait. Ako... Ano ba yung nangyari sa akin kanina? Kanina, gusto mo akong halikan. Hindi naman, no. Tinatry lang kita kanina. Okay ka naman pala? Kaya mo pala? Bakit? Wala ka bang naramdaman para sa akin? Mapa, anong ginagawa nyo? Yun nga, may importante akong bagay na nakalimutan sabihin sa'yo. Ano yun? Nag-usap kami ng nanay mo. Bukas papasok na si Chintay sa opisina para magtrabaho. Wala naman akong problema doon, pero wala akong alam eh. Pwede namang matutunan yung kakayahan. Ang mas importante pa, ang angkan ng TU ay natalo sa pamilya nila. Tiyak na hindi sila titigil doon. Kaya nga, kapag kasama ka ng anak kong babae, mas panatag ang loob namin. Oo, tama. Nandito ako, walang makakasakit sa kanya. Ay nako, sa sinabi mong yan, lubos na kaming panatag na. Kayo, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Saan ka pupunta, Tang-awit? Sa opisina. Tuloy po, Tang-awit. Magandang araw po, Tang-awit. Ito na ang Tang Group of Companies. Ang ganda talaga, malaking kumpanya. Tang-awit. Ang galing! Ang dahilan kung bakit kita pinatawag sa Tang Group ngayon ay para... Anong ginagawa mo? Nagbabantay po. Tang-awit, kahit na delivery rider lang ako, nag-guard ako dati. Magbabantay ako ng mabuti sa lahat ng direksyon at makikinig sa lahat. Bigyan mo ako ng headset. Halika rito. Halika? Bilang lalaki ko, paano ka makikipag-agawa ng trabaho sa iba? Simula ngayon, maglaro ka na lang ng video games sa loob ng opisina. Ako ang bahala sa'yo. Ha? Alis na tayo. Magpapakain sa'yo? Hindi naman. Pwede pa akong magbago, no? Pwede kong patunayan sa sarili kong pagsisikap na karapat dapat ako sa'yo. Nakarapat dapat ako sa'yo. Maraming proyekto sa kumpanya na nakakapagpahasa sa tao. Naniniwala ako sa'yo. Ha? Naipadala ko na sa HR ang appointment mo bilang vice chairman ng kumpanya. Mula ngayon, pupuntahan mo ang bawat departamento ng grupo para lubusang maunawaan ang operasyon ng kumpanya. Tang-awit. Tang-awit, may problema. Tinipon ng mga shareholder ang board of directors at balak nilang tanggalin ka bilang chairman. G, Tang-awit, sa mga taong wala ka sa kumpanya, hindi mo alam, kumakalat ang mga chismis tungkol sa'yo sa opisina. May chismis na may binabayaran kang binata. Hoy, kanino mo sinasabi niyan?
Binabalaan kita kung ganyan ka ulit magsalita, lalabagin mo ang aking karapatan. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Hindi naman ganun kagwapo yung lalaki. Jitang awit, dumating din ngayon sa kumpanya si Sikat Tiyu mula sa angkan ng Tiyu. At ang mga shareholder ng Tang, lahat sila ay nasa kanyang panig na. Yung batang yun, bakit nandito na naman? Hindi. Bakit hindi siya natututo? Sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ngayon ay tanggihan muna ang relasyon ninyo ni Ji Chin-time. Kapag humupa na ang chismis at nasa kontrol mo na ang kumpanya, saka mo na siya bigyan ng posisyon. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Kailan pa naging kailangan? Ang pag-aproba ng iba sa desisyon ko. Talagang hindi ko alam kung anong pampagulo ang ibinigay mo kay Jitang Awit. Ngayon, dala-dala ni Sikat Tiyu ang ilang malalaking shareholder at mukhang may masamang balak. Kung magbabago ang isip ng mga shareholder, bagsak na bagsak ang stocks ng Tang. Mukhang seryoso ang sitwasyon. Baka naman yung appointment ko, Dapat maipasa ang appointment na ito. Hindi ba't magkakaroon sila ng board meeting, ako mismo ang mag-a-announce. Kailan pa naging karapatan ng iba na magsalita para sa angkan ng Tang? Tang Awit. Hindi ba masyadong magiging abala sa'yo? Asawa kita, ibig sabihin bahagi ka na ng angkan ng Tang. Ang sino mang humamak sa'yo, ay humahamak sa angkan ng Tang. Teka, Anong problema? Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi sila makakagawa ng anuman. hindi ako nag-aalala. Yung tawag doon, maghanda ng maaga. Kung nagtutulungan ang mga to para pabagsakin ka, ibig sabihin may kakaiba talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga shareholder na ito, may mga opisina sila sa kumpanya, di ba? Oh, Pwede mo ba akong samahan para bisitahin sila isa-isa? ha? May mga paraan akong itinuro sa akin ng matanda, baka makatulong. Ito ba ang paraang sinasabi mo? Gaano kalakas si Sikat Tiyu? Bakit wala pa si Tang Awit? Si Tang Awit na yon? Ang tapang talaga, hindi alam ang panganib. Nangahas pang galitin kayo, Sikat Tiyu. Sa tingin ko ngayon, wala na siyang mukhang haharap sa inyo. Ang manghamon sa aming angka ng Tiyu, ang kamatayan ay isang bagay na mangyayari lamang sa tamang panahon. Tama. Pero dahil kayo ay napakasunod-sunurin, hindi kayo pababayaan ng angkan ng Tiyu. Ito, Sikat Tiyu, uminom kayo ng gatas. Kapag walang hiya ang isang tao, talagang walang katulad sa buong mundo. Sikat Tiyu, nakalimutan mo na ba kung paano ka umalis ng duwag mula sa aming angka ng Tang? Tang Awit, akala mo ba tapos na ang nangyari kahapon? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, dala-dala ko na ang lahat, ang mga pinakamahuhusay ng aming angka ng Tiyu. At higit pa rito, ang 4 na pangunahing shareholder ng iyong angka ng Tang ay nasa panig ko na ngayon. Sa usaping legal, hawak ko ang kumpanya na may mahigit 51% pag-aari. Sa usaping lakas, pinalilibutan ako ng mga dalubhasang mandirigma. ngayon nasa akin ang lahat ng kalamangan. Tang Awit, kalimutan mo na ang balak mo. Kung gusto mong manatiling ligtas ang Tang Group, sumama ka na lang ng maayos sa akin at maging furnace ng aking ama. Hay nako. Minsan talaga, hanga rin ako sa'yo, bata. Ikaw na nga lang binata, araw-araw kang tumutulong sa tatay mo. Na humanap ng ibang babae, tapos hahanap ka pa ng inang pangalawa para sa sarili mo. Ano ba talaga? May sira ka ba dito? May sira ka ba dito? Tingin ka ng tingin. Ang saya-saya mo namang kausap, mahal. Hindi naman masakit pero napakalaking insulto. Kung ganito na ang tingin mo, Na si Tang Awit na ang magiging inang pangalawa mo, di ako na rin ang magiging tatay mong pangalawa. Makinig ka sa tatay mo, umuwi ka na at maghanap ng mapapangasawa. Huwag ka nang makialam sa ganitong bagay. lampas na kayo sa hangganan. Kayong magkasintahang taksil at malandi. Sasabihin ko sa inyo, magising kayo. Sino ba ang may kontrol sa sitwasyon ngayon? Napapansin ko talaga sa'yo, bata, hindi mo marinig ang mabuting payo. Kung magpapatuloy ka pa, papapuntahin ko si Tang Gwapo para bugbugin kang mabuti.
Bubugin ako, putang ina mong bungangera, tumingin ka nga sa paligid mo. Ito ang mga pinakamahuhusay na tagapagtanggol ng aming angkan ng TU. Kahit pa isang tanggwapo, kahit 10 o 100 pa, hindi ako matatakot. Kaya bata, baliw ka na ba talaga? Ang ibig mong sabihin, itong mga matatandang ito ang mga bodyguard mo? Sila ba ang mananakit sa akin o sila ba ang mangungutong sa akin? Mga matatanda, ikaw na palamunin at walang kwenta. Kapag kumilos na ang 4 na dakilang guro, papanagutin kita ng gusto. Sino ang tinatawag mong palamunin? Lahat kayo sa pamilya mo mga palamunin. Ate Mahal, tinawag niya akong palamunin. Mahal, wag mo nang pansinin ang batang yan. Gusto man niyang maging palamunin, wala namang gustong magpalamon sa kanya. Anong tawa ng tawa? Kayong magkasintahang taksil at malandi, ako mismo ang kukuha ng lahat ng meron kayo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang kapalit ng paghamon sa aming angkan ng TU. Ako mismo ang kukuha ng lahat ng meron kayo. Tingnan mo. Naiinip na siya. Hindi siya makakain ng masarap. Naiinip na siya. Sasabihin ko sa inyo, bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya at may hawak akong 41% ng shares, iminumungkahi kong magdaos ng board meeting dito ngayon para tanggalin si Tang Awit bilang chairman at palayasin siya sa board. Sino ang tututol? Ako. Ikaw. Sumasangayon ako. Boss Tang, masama ang balita. Ang stock ng ating grupo ay dumaranas ng matinding pagyanig. Patuloy na bumababa ang presyo ngayon. Kung walang agarang aksyon, babagsak tayo. Tang Awit, tingnan mong mabuti. Ang pinagsamang shares namin ay lumampas na sa 51%. May panahon pa para sumang-ayon sa kondisyon ko. At isa pa, ipabalik ng batang ito ang kaluluwa ng sandata ng aking pamalo ng bihag na dragon. Kung hindi, malalagot ang angkan ng Tang sa isang iglap. Kaluluwa ng sandata, ano yon? Ano pa ang pinagkukunwari mo? Ginamit mo ang masamang paraan para nakawin ang kaluluwa ng sandata ng aking pamalo ng bihag na dragon. Kung hindi, paano mo magagawa na basta-basta na lang baliin ang banal na sandata ng aming angkan ng TU? Tang Awit, magsasabi ako ng totoo. Ang kaunting kaalaman ko sa batas ay sapat lang para maiwasan ang panggagansyo. Pero hindi ko kayang pigilan ang pagbagsak ng pamilya mo. Hindi ako pinapansin. Sige. Tatanungin ko ulit, sino ang sumasang-ayon? Kami ay sumasang-ayon. Tututol ako. Bienan, dumating ka rin. Hindi mo alam ang ginawa nila. Gusto nilang tanggalin ang iyong anak na babae sa board. Sa wakas may taong makakausap na. Matanda ng Tang, sang-ayon ka ba sa kondisyon ko? O gusto mong masaksihan ang pagbagsak ng Tang Group na iyong itinatag? Habang nandito ang aking mabuting manugang, ang pundasyon ng aming angkan ng Tang ay kayang-kayang guluhin ng ilang tulad ninyong magnanakaw? Ang aming negosyo ng angkan ng Tang kayang-kaya ba ninyong gibay ng ilang magnanakaw na tulad ninyo? Ako? Ikaw nga, ang mabuting manugang ko. Paano ang ibig sabihin nito? Matagal ko nang napansin na ang mga traidor na ito ay lihim na nakikipagsabuatan sa angkan ng TU. Wala lang akong oras para ayusin sila. Hindi ko inasahan na ang manugang ko ang tutulong sa akin. Sa panahon na bumagsak ang halaga ng stocks ng kumpanya natin, nakabili na ako ng karamihan ng kanilang stocks. Pero wala naman siyang ginawa. Talaga bang epektibo ang pagdidilig sa puno ng swerte? Ngayon, ang stocks ng angkan ng Tang ay hawak na natin ang 51%. Hindi na problema ang mga traidor na ito. Akala ko ba may magandang plano ka? Pumatay ng 1,000, mawawalan ka rin ng 800. Titingnan ko kung hanggang kailan matatagalan ang pondo ng Tang. Sikat Tiyo. Ang stocks ng Tang Group ay biglang tumaas. Mula sa pagkalugi noon, lumampas na ngayon sa normal na halaga. Base sa dami ng stocks na hawak nila ngayon, ang kita nila sa pagkakataong ito ay lampas sa 50 bilyon. Imposible. Nagtutulungan ba kayo para lokohin ako? Lokohin ka? Para sa isang tulad mong gago, kailangan pa bang mag-aksaya ng panahon ng manugang ko? Sikat, Tiyo. Parang hindi ka natuto sa mga pagkakamali mo. Ilang beses ka nang pinalampas ng bayo ko pero ginantihan mo pa ng masama. Wala ka bang konsensya? At kayo,
Ano ang nasa isip ninyo? Tumalikod ba kayo sa kasamaan o susunod pa rin kayo sa angkan ng tiyo hanggang sa huli? Sumusunod ka pa rin sa angkan ng tiyo. Tuloy-tuloy na lang sa dilim, ha? Anong gagawin natin? Sumunod pa rin tayo sa angkan ng tiyo. Tuloy-tuloy na sa dilim. Bobo ka ba? Ang angkan ng Tang, swerte lang yan. Ang angkan ng TU ang tunay na angkan ng mga mandirigma sa loob ng 1,000 taon. Kapag kumilos na ang 4 na dakilang guro, ang malawak na industriya ng angkan ng Tang, mapupunta lang yan sa amin ng angkan ng TU. Tama, Tang Magiting. Umayos ka nga. Akala mo ba isang plano lang ang inihanda ko? Mga dakilang guro. Anong hinihintay ninyo? Hindi mo pa ba maintindihan, Sikat Tiyo? Hindi na kailangan pang banggitin ang 4 na dakilang guro kahit lahat ng dakilang guro ng angkan ninyo ang tawagin, hindi pa rin kayang talunin ng manugang ko. Aba, mayabang ka pa? Sasabihin ko sa'yo, kapag kumilos na ang 4 na dakilang guro, tingnan natin kung paano ka magmayabang. Tingnan natin kung gaano ka pakakapal ang mukha mo. Ano pa ba ang gusto mong gawin walang kwenta? Kukunan ko kayo ng video ngayon din. Sasabihin ko sa inyo, ang mga matatandang ito, lahat sila ay inupahan ni Sikat Tiyo. Gusto nilang maningil ng pera sa Tang Group at sa asawa ko. Gusto nilang magpanggap na naaksidente. Sasabihin ko sa inyo, ang video ang magiging ebidensya. Pananagutan ninyo ang lahat sa harap ng batas. Ang dami mong salita. Suntukin nyo. Mahal, nakita mo? Gusto talaga nilang magpanggap na naaksidente. Mabuting manugang. Sige, ako ang bahala kung may mangyari. Sige na. Wala na, napakalakas ng isang Grandmaster. Si Chin Time ay isang ordinaryong tao lang. Paano niya kaya tatagalan yon? Imposible. Isa ka lang na gumagamit ng maliit na trick, isang walang kwenta. Itong eksperto na antas Grandmaster. Paano niya hindi masisira ang depensa mo? Paano nangyari na hindi man lang masira ang depensa niya? Hindi man lang naabot ng 4 na Grandmaster si Chin Time. Ayun, bagsak na agad. Baka naman si Chin Time ay talagang isang mangkukulam? Ang galing ng manugang ko, ang tapang. Ang lakas ng bayaw ko. Sikat Tiyo, ano pa ang masasabi mo? Hoy! Mga bata, huwag nyo nang gamitin ang mga peking taktika nyo. Sasabihin ko sa'yo, abogado na ako ngayon kahit papaano. Ano pa bang malakas mong baraha? Iharap mo na lahat. Chin Time? Nagpanggap kang mahina. Okay lang kung kami sa angkan ng Tiyo ang inapi mo. Pero may lakas ka bang apihin ang angkan ng dragon? Ang aming angkan ng Tiyo ay nakipag-alyansa na sa angkan ng dragon. Ang angkan ng dragon, ang pangunahing pamilya ng martial arts sa dakilang tag-araw, ay puno ng mga malalakas na mandirigma. Kapag inapi mo ang aming angkan ng Tiyo, parang sinampal mo na rin ang angkan ng dragon. Ang manugang kong si Sikat Tiyo ay ang bagong henerasyon ng mangkukulam. Walang katulad sa kasalukuyan. Kahit na ang angkan ng dragon ay dapat sumuko sa kanya. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa tangang ito? Hinamak mo ang bayaw ko. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang lalapit. Babalaan kita. Tang-awit, sa panahon ngayon, bihira lang makakita ng kontrabida na tulad mo na umaabot sa ganitong kalalim. Tanggwapo. Pasensya na, Tanggwapo. Tanggwapo. Uminom po kayo ng gatas. Ang dahilan kung bakit ako ay inanyayahan dito ni Sikat Matanda ay may bakas na kaya ng misteryosong mangkukulam. Dahil sa utos ni Dragon Maganda, natagpuan na ang mangkukulam.
Seryoso ka? Paano ako maglakas loob na mandaya ang dalagita ng angkan ng dragon? Sa ngayon, papunta na rito ang mangkukulam. Totoong-totoo yan. Ipagbigay alam ihanda ang pagtanggap sa mangkukulam. Opo. Sikat matanda. Ang paghahanap sa mangkukulam para sa aming angkan ng dragon ay may napakalaking kahalagahan. Ang utang na loob ng angkan ng Tiyo maganda ay tatandaan sa puso. Sa hinaharap, kapag may anumang problema ang angkan ng Tiyo, hindi namin pababayaan ang angkan ng dragon. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo, dalagitan ng angkan ng dragon. Angkan ng Tang. Gagawin kitang walang lugar na paglilibingan. Ito. Tiyo. Sikat matanda ito ay. Ito ay natatangi sa aming angkan ng Tiyo pana na sumasagitsit sa ulap. Kapag nakita ang pana na sumasagitsit sa ulap na ito, nangangahulugan ito na ang aming angkan ng Tiyo ay may malaking pangyayaring magaganap. Anong malaking pangyayari? Talagang nakakahiya. Dalagita ng angkan ng dragon, sa totoo lang, ang aming angkan ng Tiyo ay palaging mabait sa kapwa. Ngunit, hindi alam kung kailan lumitaw ang angkan ng tanglihim na pinagtritripan ng aming angkan ng Tiyo sa lahat ng dako. Hindi lamang nila ipinagkawala sa aming angkan ng Tiyo ang sagradong sandata ng angkan na iniwan ng 1000 taon. At ang aking bunso ay nasa kamay ng mga miyembro ng angkan ng Tang. Hindi alam kung buhay o patay. Pero itong maliit na bagay na ito, hindi ko naman kailangang istorbuhin kayo dalagitan ng angkan ng dragon, subalit. Sa ngayon, base sa impormasyong hawak ko, mayroong peking mangkukulam ang angkan ng Tang, gumagamit ng pangalan ng mangkukulam para manloko at gumagawa ng masama. Ano, totoo ba ang sinasabi mo? Kung nagsisinungaling ako, maging anak kita. Para mag-iwan ng magandang impresyon sa mangkukulam. Mukhang kailangan kong sumama kay sikat matanda para puntahan ito. Sige. Malapit nang dumating ang tatay ko. Maghanda kayong mamatay. Ayos na yan, marami na akong nakita na walang silbi. Pero yung kasing walang silbi mo ngayon ko lang nakita, hindi na muna natin pag-uusapan yung pagdala mo ng ilang matatandang sibuyas para magpanggap. Paano ngayon nagkagulo ka na plano mong ipasa ang lahat ng responsibilidad sa tatay mo? Nandito ang bayaw ko, walang sino man ang makakatulong. Ganon ba? Tatay, dumating ka na rin. Dapat mo akong ipagtanggol, walang kwenta. Tatay, hindi talaga ako walang kwenta. Ang lalaking to, ang kakaiba, yung mga payo mo sa akin. Lahat yun ay sinira niya. Siyempre naman, ang bayaw ko ay isang mangkukulam. Siya ay nangahas pang mag-claim na siya ay isang mangkukulam. Dragon maganda. Tinanti ako ang oras. Ang mangkukulam ay dapat malapit ng dumating. Hinawakan ako ng isang banal sa aking ulo. Malugod na pagtanggap sa mangkukulam. Upang matanggap ang buhay na walang hanggan. 18 taon akong naglakbay sa mundo. Ngayon ay natagpuan pa rin ang puno ng angkan ng Tiyo ang aking sarili. Mangkukulam. Ito ang lalaking ito. Gamit ang iyong pangalan, nagloloko siya sa labas. You! Ano ba tong hayop na to? Ha? Ang bayaw ko. Ang tunay na mangkukulam. Walang problema sa mundo, ang mga hangal ang gumagawa ng gulo. Isang karaniwang tao lamang. Bagamat hindi pa ako ganap na sigurado, ngunit ang pambihirang aura na ito ay meron ngang dating. Mangkukulam? Hindi mo pa alam, di ba? Ang lalaking ito, gamit ang iyong pangalan, ay gumawa ng lahat ng masasamang bagay sa labas. Hindi pa rin alam kung saan natutunan ang masamang gawain iyon. Ngayon ay kasabwat ang mga miyembro ng angkan ng Tang nang loloko ng pera ng ibang pamilya. Chin time, pakiramdam ko ito ang peke. Ikaw ang tunay na mangkukulam. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ang iba ay hindi alam. Pero hindi mo ba alam kung ano talaga ako? Ang swerte ninyong apat sa pera ay lubusan ng naubos ng lalaking ito ng tuluyan. Mangkukulam, iligtas ninyo po ako. Mangkukulam, Kung maililigtas mo ako, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Oo nga. Yung opisina ninyong apat ay may money plant, kunin ninyo agad para kayo ay maligtas. bilisan ninyo. Tara na.
Wala na talagang magaling ang mangkukulam na ito. Pati tong napagdidilig ko ng money plant ng iba ay alam niya. Napakasamang pamamaraan. Ang swerte ng apat na tao at ang money plant ay mahigpit na magkakaugnay diligan ito ng kumukulong tubig para mabulok ang ugat. Napakalupit naman nito. Nagdilig lang naman ako ng money plant. Nasira ko lang ang feng shui ng opisina. Hindi naman ganun ka-eksena. Mga kasama. Malinaw na ang katotohanan ang inyong angka ng tang. Ay nakipagsabuatan sa masamang mangkukulam na ito, paulit-ulit na sinaktan ang aming angka ng tiu mangkukulam. Sana'y inyong mabatid ang katotohanan. Binibining dragon maganda. Sana'y inyong mabatid. Sikat matanda. Matandang hayop ka, gusto mo lang gawing furnace ang anak ko para sa iyong kapangyarihan. Ngayon, dinala mo pa ang isang masamang pari na ito para kunin ang pwesto ng aking manugang bilang mangkukulam. Ngayon, kahit hindi kita kayang talunin, makikipaglaban ako sa iyo. Dahil may kanya-kanyang dahilan kayo, at sa ngayon, wala namang konkretong ebidensya, mahirap din para sa akin ang magsabi sino ang totoo, sino ang peke. Pero sa totoo lang, iisa lang ang mangkukulam. Madali lang malaman kung sino ang totoo at sino ang peke. Magpaligsahan na lang kayo para malaman. Hoy, huwag. Sige, paligsahan na. Kung mangkukulam ba ang manugang ko, hindi ko ba alam yan sa sarili ko? Nagdala ka ng isang pekeng mangkukulam para sirain ang mahika ng manugang ko. Panaginip lang yan. Bilis, magpaligsahan na kayo. Pakiusap. Mangkukulam, kumilos ka na. Alam kong hindi mo pinahahalagahan ang katanyagan o kayamanan. Pero hindi mo naman pwedeng hayaan ang isang masamang tao na gawin ang gusto niya, di ba? Nandito ako, tiyak na patas at makatarungan ng lahat. Kahit sino ang magpanggap bilang mangkukulam, papanagutin ko siya. Sige na nga. Hoy, tingnan ninyo! Tingnan ninyo, buhay na talaga ang punong ito ng kayamanan. Buhay na nga! Buhay na nga. Nakita nyo na ba? Talagang nabuhay ang puno ng swerte na ito. Baka ito na ang mangkukulam? Tang Magiting, nakita mo na. Ito ang tunay na mangkukulam. Hindi lang mataas ang kanyang kapangyarihan, kundi mayroon din siyang pusong maawain. Alam kong kakaiba ang mga paraan ng batang ito, ngunit ngayon, nandito si Dragon Maganda. Sa kanyang lakas sa martial arts, mamamatay ang manugang mong ito ngayong araw. Hahaha. Ang hari hindi nagmamadali, ang mga alalay ang nag-aalala. Sikat matanda, sa tingin ko ang mangkukulam mong ito ay parang isang bagay na maganda sa labas ngunit mabaho sa loob. Ngunit ang kakayahan ng manugang ko, nakita ko mismo, nakapagpagaling ng halos patay na at nagpalago ng buto. At nakakatulong pa siya para makalampas sa hadlang. Tama. Lahat ito ay naranasan ko mismo. Ito ang kakayahan ng tunay na mangkukulam, na hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao, lalo na ng matandang tulad mo. Ikaw, hindi mo kayang isipin. Ang resulta ng ginawa mo, hindi na kailangang pag-usapan pa, di ba? Punong Tang, nakita mo ba? Ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa mga salita. Naloko kayong lahat ng batang itong nagpapanggap na daya kayo. Heto. Pero ito lang naman ang ilang paso ng puno ng swerte. Kahit na buhay na ngayon, di magtatagal, ay mamamatay din yan. Pero sa totoo lang, yung mga umuumpog na itim na usok sa ulo mo, kailangan mong mag-ingat. Patuloy ka pa rin nagbubulag-bulagan. Kung hahayaan pa kitang magdaya ng ganyan, hindi ko alam kung ilang kaluluwa ang mapapahamak. 3. Chin time, ang kapal ng mukha mo. 2. Dragon Maganda, nakita mo naman kung sino ang tunay at sino ang peke. Ang problema ng angka ng dragon ngayon, tanging ang mangkukulam lang ang makakalutas. Huwag mong sabihing pababayaan mo ang impostorang ito na nagpapanggap na mangkukulam at sasaktan ang puso ng tunay na mangkukulam. 1. Tingnan mo. Anong sabi ng bayaw ko kanina? Ha? Ayan na. Sikat matanda, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Binibining dragon itong lalaking ito.
ay takot na takot sa tunay na mangkukulam. Kaya niyang patunayan ang kanyang pagkatao kaya gumawa siya ng panlilin lang. Hoy, Lolo. Huwag kang magbibintang ng basta-basta. Nakatayo lang ako rito at nagbilang lang ng 3. Tapos isasakay mo sa akin ng sisi, isang piraso lang ng itim na usok yan. Papatayin ko na lang. Ito ang tunay na mangkukulam. Mangkukulam. Siya ang tunay na mangkukulam. Ito ang tunay na mangkukulam. Sikat matanda, matandang hayop ka, nadaya ka, di ba? Naghanap ka pa ng pekeng mangkukulam. Ano ngayon? Natalo ka ng manugang ko, di ba? Sikat matanda, ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Mangkukulam. Ling Yunzi, ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Ginoong Tang-Awit, sinabi ko na sa inyo noon pa, ang manugang ko ang tunay na mangkukulam. Mahal, tama ako, di ba? Ikaw ang tunay na mangkukulam. Anong mangkukulam? Peke lang ang mangkukulam na yan. Panggulo lang yan. Sikat matanda, anong ginagawa mo? Patawarin ninyo ako, Ginoong Dragon Maganda. Nadaya lang ako ng impostor na ito kaya nangyari ang gulo ngayon. Pangulo ng angkan ng tiyo? Papatayin mo siya para hindi na makapagsalita. Pangulo ng angka ng Tang, matagal akong nagretiro, kaya't ang walang hiyang anak ko ang may gawa ng gulo ngayon. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Tatay, ano ba yan? Ikaw si sikat matanda. Ginoong Dragon Maganda, kasalanan ng aming angka ng lahat ngayon. Kung may bayad pinsala, ako ang sasagot. Sikat matanda, hindi ka papatayin pero hindi ka rin makakatakas sa parusa. Tatay, Masama ang puso mo. Ngayon, sisirain ko ang lakas mo. Sana magbago ka na. Maraming salamat sa pagpapatawad, Ginoong Dragon Maganda. Umalis ka. Ako si Dragon Maganda, mula sa isang sinaunang pamilya ng martial arts. Dahil naghirap ang aking pamilya, kung tutulungan ninyo ako, mangkukulam, ako'y handang pakasalan kayo at maglingkod sa inyo habang buhay. Ha? Sa buhay na ito, maglilingkod ako sa mangkukulam. Ano? Dragon Maganda, kasal na kami ni Chintime. Iginagalang ng aming angkan ng Tang ang inyong angkan ng dragon. Iginagalang din kita, Dragon Maganda. Pero ngayon, sa harap ng buong angkan ng Tang, kinuha ang lalaki ko. Hindi ba't hindi tama yan? Sa pagkakaalam ko, dinukot ng angkan ng Tang ang mangkukulam sa kalye. At pinilit siyang magpakasal sa'yo para sa swerte. Wala namang pag-ibig sa pagitan ninyo. Kaya, kung agawan kita, ano naman ang problema? Sasabihin ko sa'yo, nakilala ko na ang matandang mangkukulam. Sa kanyang patnubay, hinalughog ko ang mangkukulam ng 3 taon. Pagdating sa katapatan, mas lamang ako sa inyong angkan ng Tang. Ang pag-ibig ay pagitan ng 2 tao. Hindi mahalaga ang proseso at saka si Chintime ay asawa ko na ngayon. Ikaw, Dragon Maganda, bagamat may pambihirang lakas pagdating sa pagiging isang babae, mas magaling ako ng malayo sa'yo. Ikaw. Walang hiya. Ganon din sa'yo. Ang anak na babae ng angkan ng dragon, di ba? Mangkukulam, napag-isipan mo na ba? Kung papayag kang hiwalayan ang matandang to at pakasalan ako, magiging Panginoon ka ng aming angkan ng dragon. Maganda at handa akong magbigay sa'yo ng mga anak. Mahal. Yun nga, binibining dragon, magiging totoo na rin ako sa inyo. Hindi talaga ako mangkukulam. Dati, ang asawa kong si Tang-Awit dahil takot na baka hindi ako tanggapin ng aking biyenan, pinapunta ang kanyang kapatid na lalaki na magtulungan kami sa isang palabas. Nagkakamali kayo. Hindi talaga ako. Mangkukulam, para lang hindi mo ako pakasalan, bakit mo binababa ang sarili mo? Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Ayaw mo namang maniwala. Ano ba talaga ako? Di ba alam ko? Ang angkan ng Tang talaga. Samantala ay hindi pa alam ng mangkukulam ang kanyang tunay na pagkatao, nangahas pang manipulahin siya. Ngayon, nabihag ang mangkukulam ng mga taga-angkan ng Tang, hindi siya makakausap ng maayos sa ngayon. Sige na. Si Sikat Matanda ay tuso at mapanlin lang. Mangkukulam, dahil sa angkan ng Tang, halos nasa sitwasyon ka na hanggang kamatayan ang laban. Mag-ingat ka sa angkan ng Tiyu. Magiging kasama mo palagi si Maganda. Maghihintay ako hanggang sa magbago ang isip mo. Wala na. Hindi na ito mapagpapatuloy. Kung malaman ng biyenan ko na hindi ako mangkukulam, Manugang, nadamay ka sa amin ng angkan ng Tang.
Manugang, angkan ng tang ang pumigil sa'yo. Isang tunay na mangkukulam, ayaw pang aminin ang tunay niyang pagkatao. Biyanan? Hindi po, sa totoo lang po. Mabuting anak. Alam ko anak kung ano ang nasa isip mo. Huwag mong hayaang makasagabal ang aming angkan sa'yo. Sa ngayon, Tito Tang, wala na akong itinatago pa sa inyo. Tulad ng sinabi ko kay Dragon Maganda, ang totoo kong pagkatao ay isang tagapaghatid lang ng pagkain. At yung tinatawag ninyong mandirigma o mangkukulam ay aksidente lang yun. Hindi ko inakala. Nalalong lumala ang sitwasyon. Chintime, ikaw, Malas na ako sa buhay. Wala akong magawang tama. Nang makarating ako sa inyong angkan, tuwang-tuwa talaga ako. At naramdaman ko kung ano ang pakiramdam ng may pamilya. Pero, lahat ng ito ay nakabase sa pagiging mangkukulam ko. hindi. Ako, Alam ko, ang pagiral ko dito ay para lang maging panangga ng angkan ng tang laban sa angkan ng TU. Pero, oras na para magising na ako. Chintime, minahal mo ba talaga ako? Isang tagapaghatid lang ng pagkain ako. Kung wala ako nitong pagkakakilanlan bilang mangkukulam, ang angkan ng tang ay hindi magkakagusto sa akin. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Ngayon, ang katotohanan at kasinungalingan ay wala nang saysay. Nang makita ko si Sikat Matanda na pumatay sa harap ko, naunawaan ko na. Ang mundo ninyo ay ibang-iba sa mundo ko. At ang angkan ng tang ay hindi naman talaga nangangailangan ng peking mangkukulam na magtatanggol. Mga kasama, ang aking panaginip ay dapat nang magwakas. Bayaw, Huwag ninyong habulin. Kung alis siya sa angkan ng tang, hayaan mo na siyang umalis. Tay, mali ako dahil wala akong silbi kaya ka napunta sa ganitong kalagayan. Tay, ayos ka lang ba? Panahon na para malaman mo ang totoong katotohanan tungkol sa angkan ng TU. Ang iyong lingkod na si Sikat Matanda ay nagpupugay sa banal na sugo ng sambahan ng Bathala. Tinanggalan ka na ng tungkulin. Walang kwenta ang iyong lingkod. Gaya ng sinabi ko, basura, Ay walang anumang halaga. Banal na sugo may mahalagang. Impormasyon akong ibabalita sa inyo. Tay, Ipagpaumanhin po banal na sugo. Ang impormasyon tungkol sa mangkukulam ngayon ay nasa aking kontrol na. Ngunit, ang mangkukulam ngayon ay tila hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Sa ngayon, siya ay isang manugang na nakatira sa bahay ng angkan ng tang. At saka, yung pamangking babae na si Dragon Maganda, parang tungkol sa pagkakakilanlan ng mangkukulam ay kayang maunawaan at malaman. Maraming salamat, Sugo, sa pagtulong na maibalik ang aking lakas. yamang lumitaw na ang mangkukulam. Maaari nang simulan ang aking plano. Kunin mo ito. Ito ang malaking balangkas ng 5 sangkap. Sino mang mahuli sa balangkas na ito ang lakas ay magiging katulad ng isang ordinaryong tao. Puntahan mo at hulihin ang mga miyembro ng angkan ng tang upang mahikayat ang mangkukulam na pumasok sa bitag. At magpapadala rin ako ng tao upang mahikayat din si Dragon Maganda na pumasok sa bitag. Pagdating ng panahon, maaari mo nang hulihin silang lahat ng parang mga pagong sa loob ng palayok. Sumusunod. Maglakas loob kayong alisin ang aking lakas. Pagdating ng panahon, papagbayarin ko kayong lahat. Kumusta po? Ang delivery order ninyo po. Sana po ay bigyan ninyo ng 5-star rating.
Hay nako, yang batang yan. Guro, Ikakasal ka na, nagde-delivery ka pa rin? Guro, bakit hindi mo sinabi na bumaba ka na naman? Sige na, huwag kang magpanggap. Ikakasal ka na, may pera ka na. Hindi ka man lang naisip na bumalik sa bundok para alagaan ako, nagde-delivery ka pa rin. Ano ba? Ayaw mo bang pakawalan ng konting pera mo? Hindi po, Guro. Nabigo ko po kayo. Kilala nyo naman po ako, ayaw kong gumamit ng mga peking bagay para lang makamit ang kayamanan at karangyaan. Mabuti. Mukhang marami kang natutunan sa pagbaba mo sa bundok. Hindi ka nawala sa iyong landas. Pero Guro, medyo nalilito po ako nitong mga nakaraang araw. Akala ko noon, ang pag-aasawa ang paraan para makatakas sa kulong dragon kong kapalaran. Pero hindi ko inakala na madali lang palang makatakas sa kapalaran, pero ang makatakas sa sarili, napakahirap pala. Oo nga. Nasa iyo ang mga paa mo kung paano ka lalakad, kung anong landas ang tatahakin. Ikaw ang magdedesisyon. Ganon din sa pagiging tao. Ang totoo hindi magiging peke. Ang peke hindi magiging totoo. Anong totoo at peke? Tingnan mo ang utak mo. Hindi mo magawang lakarin ang gusto mong landas. Hindi ka maging mabuting tao. Sabi nila napipilitan lang tayo, pero sa tingin ko, kasinungalingan lang yan. Kung ang sarili ay hindi sumusunod sa puso, ang katawan, paano pa makokontrol? mag-ingat ka. Hindi sumusunod ang sarili sa puso. Hindi makontrol ang katawan. Guro. Sino yan? Hoy, alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa. Nasa akin ang asawa mo at ang buong pamilya niya. Nasa iyo ang asawa ko. Hoy kuya, kung mananakot ka, bakit hindi ka pumili ng mayayaman? Eto ka, nangungotong ka pa sa isang delivery rider? Sayang lang sa oras yan. Chin time. Ako si Sikat Tiu. Ikaw si Sikat Tiu? Ikaw si Sikat Tiu? Ikaw si Sikat Tiu? Kalimutan mo na yan. Si Chin Time at ang angka ng Tang ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Tang-awit, ayos ka lang ba? Kumusta ka? Hindi, nasan ka ngayon? Kuya, tulungan mo ako. Gumagawa ng masama ang angka ng tiyo. Lihim silang naglagay ng gamot. Pinatay nila ang lahat ng mga martial arts master na dinala ng pamilya namin. Oo, manugang. Yung asawa mo, binigyan nila siya ng pampagana. Ikaw, dali-dali ka. Kung hindi ka darating agad, huli na ang lahat, katarantaduhan. Kailan ako nagbigay sa kanya ng pampagana? Ikaw, ginawa mo yon. Ginawa mo talaga yon. Sige. Chin time, binigyan ko nga ng pampagana ang asawa mo. Manugang, tulungan mo kami. Pakikinggan mo, magpakita ka sa angka ng Tiu sa loob ng 10 minuto at dalhin mo ang kaluluwa ng pamalo ng bihag na dragon. Sinasabi ko sa iyo, sa loob ng 10 minuto, kapag hindi kita nakita, maghanda ka na lang na ilibing sila. Angka ng tiyo, talagang wala ng lunas. Walang pinipiling batas. Bagamat nagising na ang kapalaran ng Star-Lord, hindi pa rin nagkakaroon ng karunungan mula sa nakaraan. Malaya ang mga Diyos at immortal, mahihirapan ang mga mortal. Ang pagsubok na ito ng aking estudyante, kung malalampasan niya ay nakasalalay sa kung magigising ang kanyang pusong mortal. Kulog sa langit ang dumadagundong. Sa lupa ipipit ang lahat ng bibig. Ang masasamang bibig at mga taong mapang-away. Lahat ay tatakas na parang puting tigre. Sa pamamagitan ng anting-anting bilang patunay, sa pamamagitan ng insenso bilang gabay, o dakilang matandang Panginoon. Maging mabilis tulad ng batas. Siklab. Tatay, nakumpleto na ang malaking pormasyon ng 5 elemento. Sa pagkakataong ito, isinama ko ang lahat ng piling mandirigma ng ating angka ng TU na pinag-ensayuhan ng matagal sa loob ng formasyon. Mabuti. Ngayon tiyak na mababawi natin ang kaluluwa ng pamalo ng bihag na dragon. Pero yung batang lalaking yon, medyo kakaiba pa rin. Mag-ingat pa rin tayo. Anak, Kumusta? nakakayanan mo ba? Hindi tatay.
Masyadong malakas ang gamot niya. Hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas. Anak, sabi ko sa'yo, bakit ka naman ganyan sa oras ng pangangailangan biglang sumasablay? Sikat matanda, hayop ka? Tumahimik ka. Tang-awit. Kapag nakuha ko na mula sa katawan ng batang yon ang kaluluwa ng pamalo ng bihag na dragon na pag-aari ng aming angkan ng Tiyu, ikaw naman ang susunod. Pagdating ng panahon, gusto kong sa harapan niya, masaksihan niya mismo kung paano ka magiging aking hurno sa kabuuan. Hindi ko akalain na ang angkan ng Tiyu ay ganito kababa. Kakawasak lang ng iyong kapangyarihan, nagagawa pa rin gumawa ng masama. Hindi ko inakalang ganito kababa ang angkan ng Tiyu, kakasira lang ng lakas mo, nagagawa mo pang gumawa ng masama. Tang-awit. Nakita mo na, ito ang kapalit ng pagiging sobrang malapit sa mangkukulam. Kung kusang loob kang magpapawalang bisa sa kasal mo kay Chintime, ako ang sisiguro sa kaligtasan mo. Panaginip lang yan. Hindi kailanman ginawang negosyo ni Tang-awit ang damdamin. Tama. Walang katulad ang bayaw ko. Ang mga hamak na ito mula sa angkan ng Tiyu sa paningin ng bayaw ko ay parang hangin lang. Wala ka bang paggalang sa angkan ng Tiyu? Kayong mga taga-angkan ng Tang, mga walang hiya, mulat sa pool, ang pakay nyo lang ay gamitin ang mangkukulam. Sinasabi mong ang pakay namin ay si Chintime, ikaw? Kung wala kang kailangan sa kanya, bakit mo siya hinahabol ng ganito? Ngayong si Chintime ay nasa piling mo na, huwag ka nang magpakita sa harap namin na parang isang tagapagligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Kailan naman pumunta sa akin ang mangkukulam? Kung hindi siya pumunta sa amin, saan siya pupunta? Tama na. Tumahimik kayong lahat, mukhang hindi pa ninyo alam ang sitwasyon. Akala nyo ba talagang ganun na lang kahina ang angkan ng Tiyu? Narito ako at nailatag ko na ang 5 elements sealing technique. Sa loob ng 100 metro, sino mang pumasok sa spell na ito ay mawawalan ng lakas at magiging katulad ng ordinaryong tao. Kung ayaw ninyong maniwala, subukan nyo. Binibining dragon, bakit hindi subukan mong galawin ang sarili mong lakas? Ang malaking balangkas ng 5 sangkap ng sambahan ng Bathala. Mukhang si Chintime ay hindi umalis sa angkan ng Tang dahil sa ambisyon sa kapangyarihan at kayamanan. Kung ganun, hindi rin siya magsasapanganib para sa amin. Tatay, talagang parang walang hirap na nakuha natin to. Ang matanda, talagang matalino siya. Ngayon, ang aming angkan ng Tiyu ay maaari nang maghangad sa posisyon ng pinuno ng mga dakilang angkan sa dakilang tag-araw. At saka, ibibigay pa natin si Dragon Maganda sa sambahan ng Bathala. May dagdag pa tayong pagkakataon para magpasikat. Ang angka ng Tiyu ninyo talagang sumapi na sa sambahan ng Bathala. Bilang mamamayan ng dakilang tag-araw, nakakahiya kayong nagpakasama at naglingkod sa sambahan ng Bathala. Ito ay dapat pasalamatan ka, Dragon Maganda. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko kaya makikilala ang matandang yon? Ano ang ibig mong sabihin? Mga taong mamamatay na, bakit pa ako magsasayang ng salita sa inyo? Gapusin ninyo silang lahat. Kapag dumating na si Chintime, sama-sama nating ipapadala sila sa ilalim. Gapusin ninyo silang mabuti. Kapag dumating na si Chintime, sabay na nating ipapanaog. Sikat matanda. Kalimutan mo na yan. Si Chintime ay isang ordinaryong tao lang. Hindi siya darating para iligtas ako. Basta't nasa dakilang tag-araw pa si Chintime, hindi siya makakatakas sa palad ng pinuno ng sambahan ng Bathala. Mabuti naman. Tay, si Tang-awit. Sa wakas ay nahuli natin. Bakit pa kayo mag-aatubili? Tama ka. May punto ka. Tang-awit? Matagal na kitang inaasam-asam. Gusto kong malaman kung gaano kalaki ang mapapalakas ko kapag natikman ko ang pinakamagandang babae sa mundo. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi mo pa ba alam? Dati, gusto kitang pakasalan ng maayos, pero ikaw ang humamon ng kahiyan. Hindi ka ba nakakahiya? Sikat matanda. Walang hiya kang matanda ka. Kung maglakas loob kang hawakan ng anak ko, kahit isang hibla ng buhok, hindi ka palalampasin ng manugang ko. Sino ang sinasabi mong nakakahiya? Sino ang nakakahiya? Ikaw ang nakakahiya. Sasabihin ko sa'yo, kapag dumating na ang bayo ko, talagang mapapahamak ka. Si Chintime, bawat hakbang niya ay mahigpit na minamanmana ng mga nasa likuran ko. Kahit dumating man siya, patay pa rin siya.
At saka hindi siya maglalakas loob na pumunta. Kung may lakas ng loob kayo, Tawagin ninyo siya. Tinatawag ninyo ako. Tinatawag mo akong Bayaw? Dumating na ang manugang. Chin time, talaga namang pumunta ka rito. Tol, isuko mo ang kaluluwa ng sandata ng pamalo ng bilog na dragon na kinuha mo. Baka sakaling iiwan kung buo ang katawan mo. Kung hindi, ilang beses ko na bang sinabi, hindi talaga ako mangkukulam. Bakit ba hindi kayo naniniwala? At yung sinasabi mong kaluluwa ng sandata, wala talaga akong alam dyan. At saka, gusto ko lang maging isang simpleng tao. Pero huwag mong galawin ang mga taong mahalaga sa akin. mas tanga ka pa kaysa sa sinabi ni Sugo. Chin time, tumakbo ka na. Lahat ng ito ay bitag ng angkan ng tiyo para sa'yo. Pwede kaming mamatay, pero ikaw, hindi. Bilang kasalukuyang mangkukulam, kapag namatay ka, pagdating ng panahon, lalabas ang sambahan ng Bathala at magdurusa ang mga tao. Gusto mong umalis? Pumasok ka sa malaking balangkas ng 5 sangkap ng aming angkan ng tiyo. Kahit na mangkukulam ka, hindi ka makakatakas. Sugod! Ang batang ito ay medyo kakaiba nga. Lahat sabay-sabay na. Tay. Itong malaking balangkas ng 5 sangkap, hindi pa rin siya mapipigilan. Hindi pa gumagamit ng tunay na lakas ang batang ito. Puro pisikal na lakas lang ang ginagamit niya. Tay, anong gagawin natin? Chin time, kung hindi ka titigil, ako na ang kikilos. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang kumilos. Eto, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Mag-usap tayo ng maayos. Tama ba? At saka, mula nang pumasok ako hanggang ngayon, hindi naman talaga ako kumilos. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang galing-galing mo, halata naman. Bakit ka nagpapanggap na mahina? Ang bawat mangkukulam, laging hayagan at makapangyarihan sa kanyang panahon. Pero ikaw, bakit ka naging ganito kahina? Ilang beses ko na bang sinabi, hindi ako mangkukulam. Bakit ba walang naniniwala sa akin? Pwede ba? Pag-usapan natin ito ng maayos? Huwag naman tayong mag-away. Tumigil ka nga. Kung gusto mong iligtas siya, ibigay mo ang kaluluwa ng sandata. Kuya ni, hindi ko nga alam kung ano ang kaluluwa ng sandata. Paano ko ibibigay yan? At para saan ko ba kailangan yan? Sige. Ikaw ang nagpilit nito. Kung ayaw mong butasan ng leeg niya, lumuhod ka. Ako, 3. Chin time, umalis ka. Hindi ko kailangan ang awa mo at hindi mo ako kailangang iligtas. Ginamit lang kita. Pananggal lang kita. 2. Mangkukulam, huwag mo kaming isipin. Labanan mo lang sila. Nagtaksil ang angkan ng tiyo sa sambahan ng Bathala. Nagnanais sa kapalaran ng dakilang tag-araw. Huwag kang susuko sa angkan ng tiyo. 1. Sige, payag ako. Ibibigay ko ang anumang kaluluwa ng sandata. Pumayag ka? Hindi, pumapayag ako. Pero paano ko ibibigay? Ito ay banal na sandata na ibinigay ng Sugo. Kahit anong galing mo, Chin time, kahit anong martial arts ang alam mo, sa ilalim ng latigong panlaban sa Diyos, walang saysay ang lahat. Paghiwa-hiwalayin ang kanyang kaluluwa at kunin ang kaluluwa ng sandata. Chin time, ang paghamak mo sa akin noon, babayaran mo ng 1,000 beses. Manong, Anak! kumusta na si Manong? Chin time, nakikiusap ako. Umalis ka na. Kahit papaano, sa ngalan, asawa mo rin ako. Maaari akong tumakas mula sa'yo, pero hindi mula sa puso ko. Ang ganda naman ng drama. Manong, Wala na. Wala na ang mangkukulam. Hindi ko inaasahan to. Ang kapal ng mukha ng mangkukulam mo. Ang tanga-tanga mo pala. Chin time, bakit hindi ka tumakas? Ako, nakatakas na ako minsan. Ayaw ko nang tumakas ulit.
Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan para patunayan sa'yo na kaya ko ring iligtas kayo. Nakita nyo na, Hindi talaga ako. ano mang mangkukulam? Akala ko naman may malaking kakayahan ka. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng sugo. Sa harap ng isang tulad mong tanga, kailangan pang magtago. Pinangako mo sa akin kanina. Kapag ibinigay ko sa'yo ang bagay, Palalayain mo sila. Oo. Palalayain ko sila pero pagkatapos ko siyang kunin. Chin time. Huwag kang mag-alala. Habang buhay akong magiging asawa mo. Sa harap ko si sikat matanda. Gusto mo pang mamatay? Ang bango. Hindi ko akalain. Kahit matagal na kayong kasal, birhen pa rin. Ang napakagandang kagamitan mo. Ako na ang bahalang mag-enjoy. Hayop ka. Huwag kang mag-alala. Pagkamatay mo, aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Sisipsipin ko ang lahat ng kanyang esensya. Matandang gago, papatayin kita. Ikaw ba ay ang dating mangkukulam? Anak, tumayo ka. Sugo po. Tulungan niyo po ako. Sa wakas, nahikayat na lumabas ang matandang yon. Sugo ng sambahan ng batala. Guro, isang sinumpang kapalaran ng Panginoong bituin. Magkaroon ka lang ng kasal, saka ka lang gigising. Ang pusong mortal mong ito, kapag nagbago na, saka ka lang magiging ang susunod na mangkukulam. ganun pala. Bakit? Bakit hindi ko maabot? Kapahamakan. Naibalik ko na ang lahat ng lakas ko at ginamit ko pa ng husto ang lahat ng talino nitong batang babae. Bakit hindi ko pa rin maabot? Sayang, pwede mo namang unti-unting ubusin at wasakin ang aura ng kapahamakan na ito at gawing sarili mong kapangyarihan. Kasama'y may demonyo ka sa isip, hindi mo naiintindihan ang hangarin ng ating ninuno. Nagpapanggap ka? Akala mo matatakot ako? Kahit na ikaw ay reinkarnasyon ng Panginoong bituin, ano naman ngayon? Baka naman gusto mong saktan ng katawan kong ito. Hindi! Hindi ko gagawin yon. Inuutusan kita ngayon, natanggalin mo agad ang kinang na panangga mo. Kung hindi, Sa harap mo, pipisilin ko ang leeg nitong babae. Guro, anong gagawin natin? Nawala na siya sa sarili dahil sa kapahamakan, tumigil ka nga. Chintime, huwag mo akong intindihin. Kung ayaw mong mamatay ang babaeng to, sumunod ka lang. Magaling ka. Anak, Huwag! Guro, hindi ko naman pwedeng panoorin na sakalin niya talaga to. Wala na akong ibang magagawa. Tinanggal ko na. Pakawalan mo na siya. Panginoong bituin man o mangkukulam ng panahong ito, kailangan pa ring mamatay ng walang kibo sa harap ko. aray. Dragon Majiri. Tiyo, sumapi ka sa sambahan ng batala. Hahaha. Panahon na para magbago ang angka ng dragon. Ano ba ang masama sa sambahan ng Bathala? Ako ngayon ay sugo ng sambahan ng Bathala. Kapag nakalaya na ang Panginoon, ang aming angka ng dragon ay tatangkilikin ng walang katulad na karangalan. At ako ay tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon upang magkaroon ng pagkakataon na makita ang landas tungo sa pagiging immortal. Hindi sa minamalit kita, pero isa kang kilalang tao. Anong panahon na ngayon, nangangarap ka pa rin maging immortal? Huwag mong lalayuan pa ang tamang landas. Magbago ka na, bigyan mo ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Tumigil ka. Mahal kong pamangkin, nakita ko kung gaano kalala ang sugat mo. Nanghihina ang puso ng tiyo mo. Hindi ako pamangkin mo, at ikaw, hindi mo ako tiyo. Ang aming angka ng dragon sa henerasyon ay nagbabantay sa selyo. Ipinagmamalaki ko ang bawat miyembro ng angka ng dragon. Ngunit ikaw, tinalikuran mo ang aming angkan at sumapi ka sa sambahan ng batala. Tama ba yon sa magulang ko? Tama ba yon sa angka ng dragon? Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay sa kabutihan. Naniniwala ako. Napipigilan ka ng mangkukulam. Ang pagkamatay ng mga magulang mo dahil tanga sila sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas ng mga mortal ay napakaliit at yung sinabi mo kanina, yung hamak na yon, baguhan lang siya sa pagiging mangkukulam.
Isang ganid lang yan. Wala siyang karapatang maging kalaban ko. Mali ka. Iba siya sa mga nakaraang mangkukulam. Ang lakas niya, hindi ko pa nakikita sa buhay ko. Naniniwala ako na kaya niya yon. Chin time. Tang-awit. Anong ginagawa mo, Gurang? Huwag kang gagalaw. Chin time. Gago ka, sumuko ka na. Hindi. Binigay ko na sa'yo ang soul weapon ko, di ba? Ano pa ang gusto mo? Yung matandang puti, nangahas na atakihin ako ng patago. Patayin mo siya ngayon din. Kung hindi, Papatayin ko siya. Aray. Ingat. Guro, ako na ang bahala dito. Ikaw sagipin mo si Tangawit. Sikat matanda, dapat kang mamatay. Hindi pa ako nakakapagmanong sa apo ko sa turo. Ayokong mamatay. Ikaw ang dapat. Sumanib ka sa masasamang kapangyarihan. Hindi ka ba natatakot mamatay at walang mukhang harapin ang mga ninuno ng angka ng dragon? Masasamang kapangyarihan? Parang usok lang yan. Hahaha, peke ba ang lakas na ito? Ang kapangyarihan ko, peke rin ba? Ang humadlang sa akin, kamatayan ang kapalaran. Hahaha, sikat matanda, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ang lakas mo ay parang nakatigil pa rin? Sumanib ka sa sambahan ng batala nang matagal na rin, di ba? Ilan na ba ang pinatay mo para maging ganito kabigat ang masamang hangin at puot? Hindi ko na matandaan kung ilan. Pero naging pataba sila para sa pag-unlad ko. Yun ang naging silbi nila. Tiyuhin, wag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali. Ang angkan ng dragon sa salit-saling lahi ay nagbantay sa selyo. Maraming bayani ang namatay dito. Gusto mo bang angkan natin ay maging sala rin sa kasaysayan? Sumunod ka, lalago ka, tumutol ka, mamamatay ka. Huwag kang lalapit, kumilos ka lang, papatayin ko siya. Tumakbo ka na. papagtanggalin kita ng ulo ngayon din. Kung hindi, papatayin ko siya. Ate, okay ka lang ba? Dugo demonyong pumatay sa langit. Mangkukulam. Guro. Guro, ano ang nangyari sa'yo? Anak, malapit na akong mawala. Guro, huwag kang magbibiro. Paano ka mamamatay? Hindi ko inakala, ganito kalakas ang kapangyarihan ng sumpa na ito. Guro, huwag kang magsalita. Magpagaling ka muna ng maayos. May sarili na akong kapangyarihan ngayon. Tutulungan kitang gumaling. Bakit? Bakit hindi ito gumana? Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Anak, sa paglalakbay ng mangkukulam, may makukuha kang gusto mo. Ang mundo'y puno ng pag-aagawan. Lahat ay para sa kapakinabangan. Kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin. Pagkatapos ng lahat, bata ka pa lamang. Guro. Ang galing naman ni Dragon, Magiting. Natalo ng taksil ng angkan ng dragon ang matandang mangkukulam. Ang kanyang kapangyarihan ay lumampas na sa dakilang maestro. Naabot na niya ang antas ng pagkakaisa ng langit at tao. Maliit na basura. Patay na ang iyong guro. Ngayon, ipadadala kita sa kanya para magsama kayo. Damit lila ng mangkukulam. Sa loob ng malaking aray ng 5 elemento na sumasakal sa demonyo, walang silbi ang anumang suot mo. Paano posible iyon? Ito, huwag mo akong maliitin. Ako si Pong Langit ng Kapahamakan. Bata, subukan mo ito. Pagsalaki ng dagat ng dugo. Espada ng 7 bituin na sumasakop sa demonyo. Paano nangyari iyon? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng maayos ang kapangyarihan ng tunay na mangkukulam. Imposible. Master. Gagantihan kita ngayon, Master. Asawa ko biyan ang anak na lalaki. Chin time.
800,000 ang gusto ko. 8,000 lang ang binigay mo. Niloloko mo ba ako? Aray. Huwag kang magalit, medyo malaki nga ang 800,000. Tingnan mo, pwede bang bawasan? Kahit bawasan, hindi naman 8,000. Parang aso ang turing mo sa kin. Nagpresyo ka, tumawad naman ako. Kung talagang ayaw mong pumayag, magpresyo ka ulit. Niloloko mo talaga ako. Akala mo ba ako ay parang gulay sa palengke? Tawaran pa ng tawaran. Isang presyo lang. 800,000. Anong gagawin ko? Malapit na akong mag-25, ayon sa matanda. Kung hindi ako makapag-asawa bago mag-25, magkakamalasin lang ako o kaya'y mawawala ang lahat sa'yo. Anong tinitingnan-tingnan mo? May bagong order sa Meituan. Pakisilip po, may bagong order ka. Pwede bang bawasan? Sige. Hindi naman mataas ang hinihingi ko. Kailangan ko ng malaking 3-bedroom unit sa lungsod. Sa sasakyan naman, basta pang service lang. Mercedes, BMW. Pero sa pangalan ko, dapat nakapangalan. May bagong order sa Meituan, pakisilip po. Sa totoo lang, ito ang pinakamahal na bagay sa buong katawan ko. Ito. Ito na yun, niloloko mo ba ako? Hoy, huwag kang umalis. Masipag ako at matiyaga. Sa tamang panahon, makakaipon ako ng 800,000. Magiging masaya tayo at maraming anak. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Ha? Walang sasakyan, walang bahay, walang pera. Ang trabaho mo pa ay trabaho ng mga nasa ilalim. Kahit 20 taon, hindi mo makukuha ang 800,000 na yan. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo sa salamin? Sino ang magkakagusto sa iyo? Ako, isasama kita. Magpakasal tayo ngayon din. Huwag kang lumapit. Ayokong magpakasal sa babaeng yon. Magandang araw po. Nasaan ito? 3,500,000 piso para sa iyo. Pakasal ka agad. Kahit pa 5 milyon, 50 bilyon, hindi ako pakakasal sa'yo. Pakasal sa akin, panaginip mo yan. Pweh! Ikaw ang nananaginip. Hoy! Anong nangyari sa kanya? Gulay na tao. Gulay na tao? Gusto naming ikasal ka sa kanya. Ikakasal ako sa kanya? Hinanap namin ang buong baybaying lungsod, lahat ng naninirahan dito. Ikaw lang ang may espesyal na kapalaran. Natugma sa kanyang kapalaran. Tugma ang kapalaran ko sa kanya. Nagkakamali ba kayo? Ulan. Ulang-uling. NBSB hanggang ngayon. Pangunahing trabaho, food delivery, side hustle, food reflexologist, masahista, caregiver. Hanggang ngayon wala pa ring pera, tama ba? Paano mo nalaman yun? Pumunta kami rito para magpagaling sa kanya. Magpagaling? Anong ibig sabihin ng magpagaling? Ang pagpapagaling ay pakasal sa kanya. Ikakasal ako sa kanya? Ikaw ang pakakasal sa kanya, bibigyan kita ng 3 milyon kalahati. 3 milyon kalahati? Aba, kung magising siya, dadagdagan ko pa ng 3 milyon kalahati. Sinaseryoso mo ba yan? Isang salita, siyam na hukom. Paano kung hindi siya magising? Kung hindi siya magising, edi ikaw ang magiging byuda habang buhay.